We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Paglaog kan mga unconsolidated PUV sa mga terminal, pigpapangalad na kan LTFRB. Panhahabon sa sarong residensya sa Legazpi City sa pool sa CCTV. Asin jeepney driver, tano daw inilibre sa pamasahe ang sarong estudyante. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso. Uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po, si Jessica Kalinog. Labiduwang semana makalihis ang pagtatapos kan PUV Consolidation, LTFRB Bicol, dai pa makapuon sa pagdakop kan mga unconsolidated PUV. Huli kan padagos na pagpapadara nin show cause order sa mga driver asin operator. Ahensya, may direktiba naman sa mga LGU na ipangalad ang paglaog kan mga unconsolidated PUV sa mga terminal. Ini asin ang iba pang detalye, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, sa Lunes, Mayo 20 magkakaigwan nin meeting ang mga Regional Director kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Diyan tapasan na maaraman kung nuarin mapuon ang pag-aprehindir kan ahensya kan mga unconsolidated PUV, lalo na sa Bicol Region. Nakatalaan ng isurrender ni Arsenio Sornilio ang jeep na inisa sa iyang manager. 4 man na taon na gamit sa pamamasada ni Arsenio ang nasambitang jeep na rutang Del Rosario Centro asin vice versa. Alagad kasurba na si huring biyahe ni Arsenio asin ngunya nakaparada na sanaan sa iyang minamanehong unit uli sa takot na madakop kan mga otoridad. Ang minamaneho kay akayding jeep day consolidated o konsiderado ng kolorum. Pag nadakop na ka may penalty. Kaya siyempre ano man sumay sa diri kung ano yan, ma-impound yan yung samuyang unit. Mamundo manin huli tamayo ng hanap buhay alagad, mayo man subot siyang magiginibo. Ang unit na minamaneho ni Arsenio sa na sa 9% kan mga PUV sa Bicol na dain nagpa-consolidate. Alagad day pa makapuon ng LTFRB Bicol sa pag-aprehindir kan mga unconsolidated PUV. Ulit na nagpapadagos pa ang pagpapadara in show cause order sa mga driver as in operator. Padagos kayang pig-validate kan ahensya ang address kan mga drivers and operator kan mga unconsolidated PUV. Katakod kaini may direktiba naman ng ahensya sa mga LGU sa rehiyon na ipangalad ang paglaog kan mga unconsolidated PUV sa mga terminal. Sa mga LGU, as in duman sa mga operator kan terminals. Na hindi po in accordance with the memorandum na po kan BILG duman sa anti-colorong operation na dahil dapat makanaog sa terminal ng mga colorong. So kung dahil na po ini nag-consolidate, it means po colorong na sinda. Andaman ang Naga City Police Office na magtuwang sa LTFRB sa pag-aprehindir sa mga ini sa mga susunod na one-time, big-time operations. Siguro, kasi kung may mandato kita na darakupon, siguro it will be part of the OTBT. Jessica, liwat man na pinagarantiya kan LTFRB Bicol na sufisyente asin dai apektado o may malulunadan ang riding public maski may mga PUV na dai nagpa-consolidate. Jessica. Diyos Mabalos, Chris. Saksak sa manibaybang parte kan sa Indang Lawas, ang sinapo kan mag-ama sa Zone 5 Pagdaykon, Barangay Mabolo, Naga City. Ini nangyari makalihis na magkaigwanin komprontasyon ang menor de edad na biktima sa saro pang menor de edad nindang kabarangay. Napag-araman na may dati nang dai pagkakaintindihan ang duwa na naging rason para magkainitan ang mga ini. Susug sa investigasyon kan Naga City Police Office, pigpurbaran ko na kan ama kan biktima na sawayon ang duwa. Dumana niluwas kan sospek an sa iyang kutsilyo sa kapinagsasaksak an mag-ama.
Naagaw kan menor de edad na biktima ang kutsilyo sa kaman sinaksak sa tulak ang sospek. Pararehong idinalagan sa ospital ang mga embweltong lado, asin sa ngunyan nagpaparahay pa sa mga sinapo nindang saksak. Quick response team kan banwaanin sangay, liwat na pig-aktibar huli sa kumpirmadong kaso nin ASF sa kataid kaining banwaan na tiwi sa probinsya nin Albay. Asin subuot nagkapirang nagpapabakal nin karneng urig sa kantidad na 50 pesos kada kilo, pigbeberifikar pa kan LGU. Uya ang report ni Chris Novello. Liwat na pig-reactivate kan LGU Sangay Camarines Sur sa paagi kan executive order ni Mayor John Vincent Fuentebella ang quick response team sa banwaan huli sa kumpirmadong kaso ng ASF sa katayid na banwaan na tiwi sa probinsya ng Albay. Paglaog pa sana sa boundary kan banwaan mahigot na ang checkpoint operations as in disinfection sa mga lunadan, urog na anggikan sa tiwi. Mahigot man ang pipapangalad ng paglaog kan mga buhay na urig nagikan sa ibang lugar. Solamente ang may transport documents sa sinibapang rekisito siring kan business registration sa DTI as in DA ang pigtutugutan na makapagtransportar nin buhay o processed meat sa banwaan. Ang backyard hog racer na si Rose Torres na imalik kayang mahandal in kaso makalog sa banwaan ang African swine fever. Siyempre po, dakula pong kalugihan po sa muya. Katakod kaini padagos man na pig-validate kan LGU ang impormasyon na nakaabot sa alkalde na igwang nagpapabakal ning karneng uri sa kantidad na 50 pesos per kilo na posibleng kontaminado ng ASF. Pig-verify po awa kang Diyos may maning nag-report na igwa mananggad, pero makahadit po kaya maski po chismis ko niyan pigpapatulan mina pag-aro kaning sitwasyon ta. Grabe bagang kaskas magkalat ang ASF tas kawa man ang hog racers. Katakod kay ini magin ang mga coastal area kan banwaan pigbabantayan man kan mga otoridad nganing mayo makalusot ng mga buhay o binuno ng urig na posibleng kontaminado ng ASF. Sa ngunyan may pamansubot na namomonitor ang mga otoridad na insidente ng suspected ASF kay sa banwaan. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kababaihan sa San Isidro, Bula, Camarines Sur, nagpairinutan sa pagdakop nin urig with a twist, mantang naka-blindfold. Kung taano, aramon ta sa istorya ni Chris Novello. To the next level ang pakawat na inikan 15 kababaihan sa barangay San Isidro, Bula, Camarines Sur. Ang mga babae kaya sa video nagpairinutan sa pagdakop nin urig mantang naka-blindfold. Ang resulta, literal na nangangapa ang mga nagpartisipar. Inabot man subot nin 10 minuto antes napasakamot ni Glory Ann Belardo ang urig. Alagad makalisan kaurugmahan, mati pasubot ni Glory Ann kulog sa laos pero worth it man hulita igwa na siyang aatamano na urig na pwedeng maging kabuhayan. Mati ko sir na nag-agi siya tapos nag-revoke siya tapos may nag-ano sa kong, yaon na dyan ang urig mo sa atubangan. Tapos binigla ko lang siya din ako. Ang pakawat na ini partisubot kan kapestahan kan barangay. May tig 100 pesos man na consolation prize para sa 14 iba pang mamshis na nagpartisipar sa pakawat. Tao na og masindata. First time po pati kayo itong nangyari di sa Muya. Kaya grabe talaga si kaugmahan katong mga nag-iiriling. Tapos lalong-lalo na itong mga partisipante po. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sir, napasain pa ang mid-year bonus mo. Yaon pa sa bangko. Since nga may mga estudyante ako, mostly man pag may bonus, eskwelahan ang diretso. So siguro next time, hoping na pang shopping naman. Sir, napasain pa ang mid-year bonus mo. Nakatago pa. Para sa paglasi ka mga aki. Sa negosyo ko din po. Taigo akong negosyo ko niyan. Napasain pa ang mid-year bonus mo. Bus na! Savings lang po, savings. Ma'am, napasain po ang mid-year bonus mo. Hindi ko po nakiklaim. Hindi ko pa talaga nakiklaim. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Day nalikayang mahandal kan Provincial Health Office kan Camarines Norte sa naglalangkaw na numero kan mga road crash incidents na nairehistro sa mga ospital sa first quarter kan taong 2024. Haros nasa 31.1% subuot kan mga reported incidents an huli sa vehicular accidents na maikokonektar sa pagmamaneho nin burat, overspeeding asin reckless driving. Kan nakaagisa ng Abril, nasa 17 aksidente sa tinampo ang nairehistro sa probinsya.
Sa datos man kan DOH Bicol nangingenot man sa embweltong mga lunadan an motorsiklo. Kaya ang suwestyon kan PHO apwera sa pag-irahay kan mga infrastruktura asin polisiya dapat nang pahiwason an awareness campaign kan para sa road safety asin environmental protection. Harong kan sarong pamilya sa Calabanga, Camarines Sur interong natumtum nin kalayo ang mga pigihiling kan Bureau of Fire Protection na posibleng nagkausa kan kasulo aramon ta sa report na ini. Siring na kaini kadakulaan kalayo kan mag-abot sa lugar ang mga opisyal kan Barangay Binaliw, Calabanga, Camarines Sur pasado alas 10 nin banggi kan Mayo 15. Ang nasusulong harong gibo sa light materials kaya marikas man na naglakop ang kalayo. Ito yan sa mga aki. Paturog na dakot aka ito ang pamilya na may apat na aki kan mamati kan ina na mainit na ang palibot. Isalba niya na si mga aki, tapos nakakuha pa man siyang bado. Si bado, igmaputa naman. Nabanggit. Ang insidente, day naman subuot na i-report pa sa BFP Calabanga kan parehong banggi. Ang hiling mi talaga, tumtum na, kaya na talaga. Kaya ang ano ko lang, kung may masasalbar, mas inuton si buhay daw kasi ang gamit na mapapal ang buhay dahil naman po na ipabalik. Sigun sa BFP Calabanga, dapat pig-report tulo sa indaan insidente, miski pamayo ng sulo pag-abot ninda sa lugar, ta posibleng may nawalat pang baga na pwedeng pagpuunan liwat nin kalayo. Pasado alas 10 kasubagong aga kan may mag-report pa sa nakan insidente sa saindang opisina. Saka pa sa naman nagpasiring sa lugar ang mga bumbero, nganing mag-imbestigar, ta late reported ang kasulo. Sa mga lugar na ito, gumagamit ito ng mga kerosene lamp. Karamihan kasi nito, sinasabit lang nila. Tinitingnan din natin yung lutuan nila kasi ang ginagamit nilang lutuan dyan is kahoy. Or talaga may sumunog, yun. So yun ang mga possible na pwedeng pagsimulan ng sunog. Nagpapadagos pa ang investigasyon sa insidente. May mga nagpaabot naman tabang sa apektadong pamilya. Asin hurot kan barangay na pagtarabangan ng makahamanin kubo na maiistaran kan mga ini. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Water rationing pigigibo sa pirang barangay sa Virac, Catanduanes na maluya ang supply kan tubig. Uyan report ni Rosie Nieva. Nagpapadagos ngunyan ang pigigibong pagrasyonin tubig kang MDRRMO sa siyam na barangay kan Banuaan in Virac, Catanduanes. Inihuli sa namamate ang kakulangan sa supply nin tubig na haros 2 semana ng problema kan mga residente. Sigun sa MDRRMO Virac, regular man ang sa indang pagrasyonin tubig, nganing daiman maapektaran ang mga residente sa mga apektadong barangay. So ngunyan, strategy na lang po kami na ang mga dapat ang barangay na request mo, tigsalo mo na po na tanker. And then kung kaya po na babalikan niyo po yan. Sa ibong nalado, aminado man ang opisina kan Virac Water District na kulang na ang supply kan tubig na nakukuaninda sa tulong water source kan Banuaan. Inihuli sa epekto kan labing init kan panahon na namamatean poon pa ka nakalihis na mga bulan. Dried up na talaga. Yung kawayan na pinakakadakula natong source, ang capacity niya at normal is 90 LPS. 90 liters per second. Dakla yan. Pero ngunyan, hindi na nga ni makinsi. Alagad igwaman sindan into ang deep well na pigkukuanan nin tubig. Mantang kung di pa talaga mamatean ang pag-uran, plano man kan opisina na dagdagan ang sa indang pasilidad como solusyon sa problema. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mainit pero may tsansa pa man giraray nin uran. Arog man giraray kayan an kamugtakan kan panahon sa dakulang parte kan nasyon ngunyan mga kapuso. Shear line asin easterlies ang nagdetenir na nakakaapektar sa nasyon. Ang mga weather system na iyan posibleng magdara nin uran sa pirang lugar. Sa datos kan Metro Weather, hababaan tsansa nin uran sa Bicol Region. Apuera na sana sa pirang parte kan Camarines Provinces. Dayman pigahali ang tsansa nin uran sa iba pang parte ka nasyon, huli naman sa localized thunderstorms. Sarong jeepney driver sa Naga City, piguomaw matapos pasakayo na sa nanin libre ang estudyanteng nawara nin wallet sa syudad ni Naga. Inspirasyon asin karahayan buot, mauot niya subuot na maiheras. Uyaan sa kuyang istorya.
Pag-umawaan na resibe kan litrato asin post na ini online. Pag-apresyar sa sarong jeepney driver na nagsalbar sa aldaw kan 21 anyos na estudyante gikan sa banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Kan Mayo 11, nagihidali na subuot ka ito na magpasiring sa iyang eskwelahan sa Naga City si Summer. Nagsakay sa bus haling San Fernando, napaidlip sa biyahe. Kan pagbaba sa sakayan nin jeep pasiring sa eskwelahan, dumanya narisang nakabukas ang daradarang bag. Asin mayo naan sa iyang wallet. Si manong driver, bigla siya nag-stop sa tungod ko. Parang hinalat niya talaga ako na ibarali ko sa gamit ko. Parang aware naman siya na garo, may tigahanap ako sa bag. And then rani ako sa iya, nagdulok ako na, Kuya, pwede pong makisabay. Nawawara po kayo ang wallet ko. Tapos sabi niya, okay maglaog na da ako. Antes na magbaba nin jeep, pigtawan pa daa siya nin 100 pesos kan driver, pambakal nin pangudtuhan. Ang jeepney driver sa litrato, ang 46 anyos na si Pio Garinga, residente kan Barangay del Rosario, Naga City. Istorya ka ini, nahirak daa siya kan maaraman ang nangyari ki Summer. Narumduman niya daan pinag-agihan kan sa iyang naggraduar na aki. Minsan malaw siya, ang balo niya sakto lang. Kumaya ko mga tugang, may dekay. Hana Marie Garinga E. Agravante. Manya An sa iyang pagtabang sa ibang tao, pagpapasalamat naman daa sa naging trayumpo niya na mapatapos ang saro sa iyang mga aki na nakapasar naman sa 2023 Philippine Nurses Licensure Examination. Day naliwat na nagkahilingan sinda Summer asin Pio. Alagad syertong day subuot malilingawan ni Summer ang kamarayang buot ni Tatay Pio. Nag-iistorya ka pa about na sa aki mo na may graduate kang aki. Hello po, mag-graduate naman po ako this school year. Salamat po ulit. Congrats, sana makapasa. Tapos, good luck. Mahalo niyang parents. Naglalauman si Tatay Pio na maginan iba pang mga driver, day man magduwa-duwang mag-extender nin tabang, en kasong malaag sa parehong sitwasyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ma'am, sa'yo na pa duman si mid-year mo? Sa Shopee po, binayad ko na. Sa birthday. Happy birthday po si Aki. Ma'am, sa'yo na pa duman si mid-year ta? Naka-safety na po. Sir, sa'yo na pa duman si mid-year ta? Actually, sir, napaduman lang sa mga expenses sa harong. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Naga City Mayor Nelson Legacion asin dating Mayor Attorney John Bongat sinaangatanin kaso kan duwang pribadong individual huli sa subuot bayolasyon kan mga ini sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ini asin ang progreso sa pigtutulod na investigasyon sa subuot anomalya sa City Hall. Tutukan sa report na ini. Ang first page kan joint complaint affidavit na ini, ang solamenteng nakaabot kin Naga City Mayor Nelson Legacion sa paagipakan online. Mayo pa daanin pisikal na dokumento na pigpaparesibe sa iyang opisina. Sa dokumento, nakalaag na duwang pribadong individual ang nagsaangat nin reklamo laban sa alkalde asin kidating Naga City Mayor Attorney John Bongat huli sa bayolasyon kan Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Asin subuot may kinaaraman sa lease agreement kan LGU asin sarong pribadong kumpanya. Nakiulay po ako kay Mr. Gil de la Torre na padarahan ako kan kopya kan records kan sanggo ni ang panlungsod manunungod po sa bagay na ini. Nagluluwas po digdi. Base sa resolution number 2015-405 dated October 27, 2015. Ang sponsor po kay ni si dating Councilor Ray Ann Rintoy. And ang acting City Vice Mayor po kay ito, ngunyan Congressman Gabriel Bordado Jr. Gusto sabihin, i-check ko pa po ini, baad Mayo po ako kayan sa sesyon. Nagtutubod ang alkalde na saro ining pamumulitika asin panraraot sana sa saindang posisyon asin pangaran o rugnata na paparanina ang filing of candidacy para sa midterm elections. Maging si Attorney Bongat,
Mayo pa man subuot ni nare-resibing kopya kan dokumento gikan sa ombudsman. Alagad syertong sisimbagon niya ang sahot na ini. Tubangon ko, in my capacity as the former mayor, malinig po ang sakuyang konsyensya. Iyan po naging produkto, iyan agreement na iyan, bako man lang kang mayor, kang decision kang mayor, kundi kang vice mayor and also the entire Sangguniang Panlungsod, including the technical working group, including the procurement committee of the of the city government of Naga. Sa madaling sabi, nag-agi po 'yan sa kumbaga sa labot kang dagom bago po 'yan na-aprobaran. Nakaandaman subuot si Attorney Bongat na makipagtabangan ki Mayor Legasyon na atubangon ang kasong ini. Mientras tanto, sarong resolusyon man ang pigsumitir sa Sangguniang Panlungsod na naghuhurot na ang Commission on Audit na mismo ang mag-imbestigar sa financial transactions kan City Government of Naga poon 2022 hasta 2023. Katakod pa ini kan enot ng nagluwas na mga akusasyon sa subuot anomalya sa laog kan City Hall. Marurumduman na enot ng nagpasar nin resolusyon na nagtutulod kan oversight function kan Sanggunian pag-abot sa nasambit na investigasyon. Parehas man ang intensyon. Ang gusto baga is to check kung talagang totoo itong allegation. And ang lokal na gobyerno kang Naga bukas man ang sa tuyang alkalde kaya nga ni mas maray na COA or ombudsman ang mag-investigate para once and for all kung talagang mayo maning violation, maklaro man si mga pangaran. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong-harong ang nilaog kan daipan nabibistong parahabon sa syudad nin Legazpi. Ang insidente sa pool sa CCTV kung saan mahihiling ang sarong lalaki na dai lamang nagduwa-duwang maglaog sa harong. Dawa maliwanag ang kapalibutan. Pirang beses pa ining nagluwas laog sa sarong kwarto hasta sa dagos na nilalay ang sarong backpack, laptop, rubber shoes, wallet asin toolbox. Sigun sa biktima, niraot kan sospek ang saindang dingding asin duman nag-agi kaya dagos na nakalaog sa saindang harong. Nai-report naman sa PNP ang insidente asin naglalaom ang biktima na masususog pa ang nasambitan ng sospetsado para masunadan nin magkakanigong kaso. Basta-basta lang pati siya pumasok, hindi. Wala, parang pagtingin mo parang bahay niya lang din. Kita naman dun sa CCTV na medyo malaki naman yung katawan niya. Ano ba naman yung magtrabaho siya? Makakari si Benintig sararong unit nin dump truck ang 55 barangay sa syudad nin Ligao. Mawat kaya kan lokal na gobyerno na mas mapakaray pa ang solid waste management sa kada barangay nganing mamantinir ang kalinigan sa lugar. Sa pagi ka nasambitan ng mga dump truck, mas magiging epektibo ang waste collection asin mapapadali subuot ang paghakot kan mga basura sa waste facility. Pwede man na magamit ang lunadan para sa iba pang proyekto sa mga barangay asin pwedeng magsilbi como mode of transportation sa pagbaba kan mga agricultural products o pag-ebakwar en kasong may kalamidad. Now, without equipment, it is almost impossible to have a solid waste management program effectively since waste will gather. Kapuso Network, padagos na nangingenot sa ratings. Inian pigheras ni GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr. sa annual stockholders meeting kan GMA Network. Sa kabilogan, kan 2023, 29 out of 30 top programs nationwide ang gikan sa GMA. Nagtitinirman na number 1 sa radyo sa Mega Manila ang Super Radyo DZBB asin Barangay LS. Nangenot man ang pira sa mga local radio stations kan GMA sa mga probinsya. Naabot man kan GMA Regional TV ang 25 milyon na mga paradalan. Padagos man na pinapakusog asin pinapahewas pa kan GMA Network ang presence sa digital space. Patotoo kaini ang naglangkaw na digital online ad revenue kan GMA nin 72% year-on-year. Our main channel, GMA, continued to rank first, while GTV ranked third among all TV channels nationwide. I am pleased to share that 29 out of the top 30 programs across urban and total Philippines were from GMA, with 24 Oras and Kapuso Mo Jessica Soho topping the list of programs.
Napano nin aksyon ang karawat kasuhapon kan NCAA Season 99 Volleyball Tournaments. Sa Women's Division, parehong nagpahiling nin tibay ang Kolehiyo de San Juan de Letran asin Lyceum of the Philippines sa step ladder semifinals showdown. Nag-arangkada ang Letran Lady Knights nganing manggana sa kawat asin masecure ang final spot ticket matapos ang 12 taon. Sa final sa Domingo, makakahampang ninda ang undefeated na Benilde Lady Blazers. Sa men's division, day nagtrayumpo ang Letran Knights na daugon ang EAC Generals sa step ladder semifinals showdown. Huli digdi mahampangan ang EAC Generals asin Perpetual Altas sa finals. Antabayanan ang finals game 1 kan NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa Domingo, May 19 pon alas 12:00 sa GTV. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta, hale sa Manibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Inulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.